Okay, so i-ready na po natin yung ating pong mga sarili at kung may mga Bible po kayo. Blessed morning po sa lahat. Blessed morning. Praise God po sa bagong araw. So, let's start. Day 22. So, January 22 na po tayo, and if you have your Bibles with you, open po natin sa mga awit, Kabanata 20, Psalm 20. At dahil maiksi lang naman po no ang chapter na ito, Psalm chapter 20, ay babasahin ko po sa Tagalog. Ito po ang sinasabi: Sa oras ng kaguluhan, pakinggan sana ng Panginoon ang iyong mga daing, at sana'y ingatan ka ng Diyos ni Jacob. Sana'y tulungan ka niya mula sa kanyang templo roon sa Zion. Sana'y tanggapin niya ang iyong mga handog, pati na ang iyong mga haing sinusunog. Sana'y ibigay niya ang iyong kahilingan, at ang iyong mga binabalak ay magtagumpay. Sa pagtatagumpay mo, kami ay sisigaw sa kagalakan at magdiriwang na nagpupuri sa ating Diyos. Ibigay nawa ng Panginoon ang lahat mong kahilingan. Ngayon ay alam kong ang Diyos ang nagbibigay ng tagumpay sa haring kanyang hinirang, at sinasagot niya mula sa banal na langit ang kanyang dalangin, at lagi niyang pinagtatagumpay sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. May mga umaasa sa kanilang mga kabayo at karwahing pandigma, ngunit kami ay umaasa sa Panginoon naming Diyos. Sila'y manghihina at tuluyang babagsak, ngunit kami ay magiging matatag at magtatagumpay. Panginoon, pagtagumpayin niyo ang hinirang niyong hari, at sagutin niyo kami kapag kami ay tumawag sa inyo. Purihin po ang Diyos sa pagbasa ng kanyang banal na salita, at itong ating binasa sa mga awit, Kabanata 20, ay panalangin ko po sa inyong lahat. Nawa kapatid ay sa inyo pong pananalangin ay pakinggan kayo ng Panginoon, na kayo ay kanyang tulungan sa lahat ng inyo pong mga ginagawa, na ibigay niya sa inyo ang inyo pong mga kahilingan, na kayo po lahat ay magtatagumpay, lahat tayo magtatagumpay, na sasagutin ng Diyos yung ating pong dalangin at yung ating pong pagtawag sa Kanya. Sa umagang ito ay pinamagatan ko po yung aking pong sharing na trusting in the name of the Lord. Ang umasa at magtiwala sa pangalan ng ating Panginoon. So tayo po ay manalangin. God, Heavenly Father, pinupuri namin kayo. Maraming salamat dahil sa panibagong araw na ipinagkaloob niyo po sa amin. Muli, Lord God, kami po ay makikinig ng inyo pong banal na salita. Nawa amin pong maintindihan ito, Panginoon, at ma-apply sa aming pong mga buhay. Kayo po ang aming magiging guro, Panginoon. Kami po ay magpapaturo sa inyo. Salamat. Ito aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus, at lahat ay magsabi ng Amen. So sa umagang ito, sa ating pong daily devotion, ang focus verse na ating pong pag-aaralan ay matatagpuan po sa verse 7. At ito po ang sinasabi: Some trust in chariots and some in horses, but we will remember the name of the Lord our God. May mga umaasa sa kanilang mga kabayo at karwahing pandigma, ngunit kami ay umaasa sa Panginoon naming Diyos. Alam niyo po, nung unang panahon, ang mga karo o karwahing pagdigma at mga kabayo ay sinisimbolo po no, ng kalakasan at kapangyarihang militar. Ang mga bansa po noon na may mga marami, no, siguro thousands of mga chariots and horses, ay maituturing po natin na mga superpowers. Even now, no, pag ikaw ang may pinakamaraming jet fighters, ikaw may pinakamaraming submarines, no, mga padamihan ng sundalo, etc.,
no, you are considered as superpowers, no? And madalas po, no, umaasa, no, ang mga bansa sa kanila pong lakas, no, sa kanila pong mga sandata para sila po ay magtagumpay, or kung may threat na sila ay baga girahin, no, ng mga ibang bansa, ay hindi basta-basta dahil nga po sa dami, no, ng kanila pong mga sandata. For this morning, dahil focus nga po tayo mga kapatid sa verse 7, ay meron po tayong makikitang contrast o yung kaibahan, no? Dalawang klase po ng pagtitiwala. Yan. So, ang una po ay may mga umaasa sa kanila pong mga kabayo at karwahing pandigma. So, ano po ang ibig sabihin po nito? Dito po sa talatang ito ay hina-highlight lang po na marami ang mga umaasa na ang pag-asa nila ay sa mundo, sa tao, no, sa panlabas na kalakasan. Maaring ito po ay sa material na pag-aari or yung tagumpay mo, no, bilang isang tao. Marami po ang nagtitiwala sa kanilang kabayo o karwahing pandigma. Ibig sabihin, nagtitiwala ka, no, sa iyong kayamanan, sa iyong katanyagan, dahil ako ay famous. Yan. Confident ako sa sarili ko. Or nagtitiwala sa kanyang katayuan sa lipunan. So, yun yung masasabing secured ako. Kasi ganito ang pera ko sa aking bank account. Pwede rin po na ang tao ay nagtitiwala po sa katalinuhan, sa galing, para po malutas ang lahat ng problema. Pero pwede rin po na umaasa sa technology. Walang masama po dun, no? Nakakatulong po siya. Pero yung iba po ay wala nang ibang inaasahan kundi yun na lang, no? Yung ino-offer po ng mundo. Or pwedeng hindi naman ako mayaman, wala naman akong ganong maraming pera, pero siya ay umaasa sa approval, no, sa validation ng ibang tao, no? Pero sa verse na ito may isang kaibahan. Kung ang isa po ay nagtitiwala sa tao, sa mundo, ang isa po ay nagtitiwala o umaasa sa Panginoong naming Diyos. But we will remember the name of the Lord our God. This time, mga kapatid, kung kanina ay it's about trusting the world, it declares a different kind of trust. It's about trusting God. Saan po tayo, ano po yung pagtitiwalaan po natin sa Diyos? 4 na bagay po ang gusto ko pong iiwanan po sa inyo na dapat tayo magtiwala sa Diyos. Magtiwala tayo sa Kanya pong una, character. Ano po yung alam po natin na character ng Diyos? Siya ay makapangyarihang Diyos, na siya ay isang tapat na Diyos, faithful siya, na siya ay Diyos ng pag-ibig, mapagmahal na Diyos, maawain na Diyos. Yun po yung character niya. Yung kanyang sovereignty, na siya yung may control ng lahat ng bagay, na kahit minsan po ay hindi natin maintindihan yung kanyang ginagawa sa ating pong mga buhay. Ano po ang pwede po nating pagkatiwalaan sa Diyos? Yung kanya pong mga pangako. So kung kanina po ay character, pangako naman yung ating pong pagkakatiwalaan. Saan po natin matatagpuan yung kanyang mga pangako? Walang iba kundi sa kanya pong mga salita. Kaya tayo po ay nagdi-devotion, okay? Nag-aaral ng kanyang salita, sa kanyang covenant, sa kanyang pong plano, no, sa ating pong mga buhay.
Pangatlo na pwede nating pagkatiwalaan sa Diyos, yung kanya pong presensya. Na tayo po ay umaasa na patuloy niya tayong sasamahan, na hindi niya tayo pababayaan, na tayo ay kanyang gagabayan, mga kapatid. Ano man po ang mangyari sa ating pong mga buhay. At ang pang-apat na pagkatiwalaan po natin ng Diyos ay ang kanya pong pangalan. The name of the Lord. At itong pangalan ng Diyos na binabanggit sa verse 7, it represents God's very essence, mga kapatid. Sino siya? At ano yung kanyang magagawa? Kaya po tamang-tama na sa ating pong simbahan ngayon sa CCM Bacoor ay tayo po ay merong 24-hour prayer chain. And sa ating pong pananalangin, no? Lagi po, no, na wag natin pong kakalimutan na sa start ng ating pong prayer ay we will extol the Lord's name. Itataas po natin siya, no? Itataas natin yung kanya pong dakilang pangalan. So ano po yung alam nating pangalan ng Diyos? So we extol His name dahil siya po ay Jehovah Chidkino, no? The Lord our righteousness. Na siya yung ating Jehovah Shalom, the Lord our peace. Na siya po yung ating pong Jehovah Shammah, the Lord who is ever present. Na siya yung ating Jehovah Makadesh, the Lord our sanctifier. Na siya yung ating Jehovah Jireh. Alam po natin yan. The Lord our provider. Our Jehovah Rohi, the Lord our shepherd. Our Jehovah Nisi, the Lord our banner. Our Jehovah Rohi, the Lord our healer. Diba? Kaya kung may sakit ka, kapatid, ito po, no? Nakakapagbigay sa atin ng pag-asa dahil siya ang ating healer. Our Jehovah Sabuat, the Lord of hosts. See, mga kapatid, sa iba-ibang pangalan, yes, may isang pangalan ang Diyos. Pero ito'y representation ng kung sino siya, di ba? So kung meron tayong alam sa kung sino ang Diyos, siya ang Lord, the Lord our peace, our provider, our shepherd. Ano ang effect niyan? Ano ang impact niyan sa atin? Di ba? So we are being reminded today, this morning, na sa halip na magkaroon tayo ng confidence sa sarili po natin, magkaroon tayo ng confidence sa Kanya. At dahil mayroon tayong confidence sa Lord na pinaniniwalaan natin, na umaasa tayo sa Kanya, ano po ang nangyayari, mga kapatid? Na nagkakaroon po tayo ng kapayapaan, nagkakaroon po tayo ng kaaliwan sa kabila ng mga maaring problema na hinaharap natin sa ating pong mga buhay. Kaya, as I end my sharing, mga kapatid, ano ngayon ang pwede nating ma-apply sa ating buhay pagdating sa trusting in the name of the Lord? Ang tanong ko po sa inyo ay ito: how does your life reflect your trust? Paano po ipinapakita ng iyong buhay ang iyong pagtitiwala? Kapag ba may problema ka, ano po ang nangyayari sa atin? Tayo ba ay balisa? Kapag ba nabawasan ang pera mo sa bank account mo, hindi ka na makatulog? So, ibig sabihin, pag ganun po, we primarily rely, no, on our riches, on our abilities, yung ating pong mapagkukuhanan, or pwedeng approval or validation po ng ibang tao. Let's reflect on this question. How does your life reflect your trust? At pangalawa, anong mga hakbang ang pwede nating gawin para madagdagan yung ating pong pagtitiwala sa Diyos? Well, una, praise the Lord. We spend time in prayer. Not only today,
but every day of our lives. Do we spend time in prayer? Do we spend time sa Kanya pong mga salita? Ano pa pong pwedeng hakbang na para madagdagan ang ating pagtitiwala sa Diyos? Acknowledge God's presence in every situation. No? Kilalanan natin ang presensya ng Diyos sa bawat sitwasyon ng ating pong buhay. Maaring sa kasaganaan man ito o sa kawalan. Personally po, masasabi ko na yung 2023 and yung first part ng 2024 ay yun po yung pinaka lowest moment ng aking pong buhay. And I realize na merong mga tinuturo sa akin ang Diyos, no, sa panahon na iyon. And that is really to trust Him. No, to trust Him na hindi ako aasa, no, sa sarili ko o sa kayamanan ko. And ano pa po, isuko po natin, no, sa Kanya yung ating pong mga takot, yung ating pong mga anxiety, yung ating pagkabalisa, yung ating pong mga worries. And hanapin natin yung Kanya pong wisdom, yung Kanya pong patnubay sa lahat ng ating pong mga desisyon. Na bago tayo gumawa o hakbang ng isang bagay na gagawin natin, no, humingi tayo ng Kanyang karunungan. And the last one na pwede kong iwanan sa inyo mga kapatid ay isipin po natin kung papaano makakaapekto ang pagtitiwala sa pangalan ng Panginoon sa ating buhay at sa aking pong kapaligiran, sa aking relasyon, sa aking pong kapwa. So yun po mga kapatid, yung po pwede nating i-apply, no, sa ating pong buhay. So again, some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the Lord our God. Mga kapatid, saan ka nagtitiwala? Tayo po ay manalangin. God Heavenly Father, maraming salamat po sa inyo pong salita. Salamat sa inyo pong pag-ibig, sa inyo pong katapatan sa amin. Lord, maaring hindi po namin maintindihan ang aming sitwasyon ngayon, pero umaasa po kami sa inyo na meron po kayong mga ginagawa. Meron po kayong mga itinuturo sa amin. Lord, we pray for strength. We pray, Lord God, to strengthen our trust in you alone, above all else. God, thank you dahil nandiyan kayo lagi. Nandiyan kayo na hindi niyo po kami pinapabayaan. And Lord, sa aming pong pagharap sa panibagong araw na ito, we are confident, Panginoon, na nandiyan ka at hindi niyo po kami bababayaan. Ito, O Lord, ang aming pong panalangin sa dakilang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Good morning po and God bless everyone.